Halos lahat alam natin kapag nasa harap ng kamera pagdating kay Tirso Cruz III. Pero marami ring hugot at mga masasayang mga sandali sa likod ng kamera na siyempre sila lang ang nakakaalam. Pero aalamin namin ngayon kasi ano ka daw? OC as a dad. OC? Ano bang ibig sabihin nun? Medyo. Ano yung kontrolado mo yung mga Obsessive ko sa mga... Ganon? Hindi naman masyado. Ano ko, when you think about it, I'm just another regular father. Very protective about his children at saka nagpapaloko sa mga anak niya, lalo na nung bata pa, hindi ba? Even when they were studying, I make it a point kahit nung araw na nag-shooting ako, bumalik na ako sa yung parang second wind ng karir ko. Basta't may affair sa eskwelahan, no matter what, kahit na anong ginagawa ko, magpapaalam ako. Even if only for a couple of hours. Lynn made it a point na nandun kaming dalawa lagi. Para nakikita ng mga anak namin na your parents are here to support you. Pero alam mo, Pip, hindi ko ma-imagine na maunahan ka ng anak mo. Ay. Parang nung nagkasakit si TJ, how did you survive that? Very hard. Ang hirap talaga. Sabi nga nila, it's a rule. Hindi trabaho ng magulang ilibing ang anak. Ang anak ang dapat naglilibing sa magulang. And it was the other way around. I had to bury my child. So it was very painful para sa akin. Sabi ko nga, I've been through a lot of deaths, ha? Matay ang father ko, namatay ang mother ko, matay ang brother ko. Pero iba-ibang stages of pain, pero parang pinakamasakit yung... Siyempre. Sa anak ko, pinakamasakit. Oo, siyempre. Oo. The pain never goes away, sabi nila. Wala. Forever yun. You just learn to live with it. Yun. You just learn to live with the pain day by day. Dahil kung minsan ako, ang tagal nang nawala nung anak ko, there are days when I get to talk about it easily, parang maluwag. There are days na biglang-bigla, tatamaan ako, biglang-bigla, I'll find myself crying. Kasi merong, para bang yung ipa-flashback bigla sa utak mo lahat yung mula nung kabataan ng anak mo, yung pinagdaanan ninyo, yung paglaki niya, yung pain noon, biglang-bigla, magre-register. Nung araw kami ni Lynn, nung bago pa lang nawala. Pag nakita ko, umiyak siya, nagtatanong ba, ba't umiyak ka na naman? Then after a while, na-realize ko. Then tapos kuminsan, pagka nakikita ko siya umiiyak, hindi na lang ako umiimik, pinababayaan ko na lang. Sabi nga nila, let her grieve, same way that you grieve. Huwag mong awatin ng tao when they're grieving. That's a good sign na naihihinga nila. Eto na ngayon. Nangyari din sa kanya yon. Nagpa-check up siya, nalaman meron siyang cancer. Yes. Okay. Pag sinabihan ka ng ganon, anong feeling nung ganon? Before that happened, yun yung sinasabi ko kuminsan, di ba? Kahit na mahilig ako sa sports and everything. Nung na-check up ako, sabi niya, we found a lump sa may baga. Nung sinabi pa lang yun, na kayo. Wow. Ito, kasalanan ko to eh. At saka admittedly kagad ako amin kagad ako to myself. Chinek up ako, sabi binigyan pa ako ng antibiotic, sabi, take this for a week. Dahil baka sakali, ano lang yan, yung parang phlegm na namuo. Pag lumiit, fine. Pag 1 week, wala, hindi nag-change. So, binayopsy ako. Pagka-biopsy sa akin, ayun na. Malignant. Malignant. Yun. Iyak na kagad yung asawa ko. Many years ago, talagang pag sinabing may cancer ka, parang it's a death sentence eh. Di ba? So, but in this case, because early detection, sabi sa akin ng doktor, alam mo, huwag na tayo magpatagal. Tanggalin na natin yan. Maaga pa naman. I mean, we'll take away. We can take away 1/4 of your lung, pero para sigurado tayo, we'll take away 1/3. Ha? Oo, sabi ko. Hihiwain ang baga mo? Oo, puputulin. Tatanggalin. Sabi ko, ano sabi mo, Dok? 1/3 bag. Dok, baga ako to. Huwag kang mag-alala. Meron nga, tinatanggalan ko isang buong baga. Buhay pa eh. Ikaw rin, sabi niya. I mean, dili-dali dahil pwedeng mag-grow yan. Natanggal lahat ng doktor. And then,
It took only 5 days. On the 5th day, pinuntahan ako ng doktor ko, yung nag-opera sa akin. Oh, pwede ka nang umuwi. Ha? Sabi ko, Dok, 5 araw pa lang ako Hindi, pwede ka nang umuwi. Dok, pwede ba 1 araw pang pahinga? Ay, ikaw, sabi pa ng doktor sa akin. Kaya gusto mong gumasta ng extra, babayad ka ng kwarto. Anyway, the next day, I went home. Tumayo ako na. True enough, after a week, tinawag ko ng oncologist ko. Tinignan niya yun. Oh, ang galing, ha? Galing, tanggal lahat. So, clear. So, wala na. Hindi, siyempre, hindi pa rin. Di ba? Meron silang, there was a new technique that he introduced to me. It wasn't chemo. It's called adjuvant therapy. Instead of it being a treatment, it was more of a preventive. So, after 4 treatments na gano'n, ang sumunod na yung PET scan nga. Nung una, every 3 months. Every 3 months, PET scan na po. Tapos after a year and a half, naging twice a month. Katapos nun, naging once. Every 6 months, once every 6 months, tapos, nung last nga, nung 2016 or 2017, sabi niya, okay ka na sabi nga nun. Ano na lang, ingat ka na lang, sabi nga nun, iwas ka sa mga ganitong bagay. At saka, every year na lang, papacheck up ka. I go through the tube. Dahil parang, just to make sure na walang recurrence yung... So, clean living. Clean living, nandadaya pa rin, may cheat pa rin, di ba? Parang yung mga, di ba, yung mga health buff. Di ba, kung ano-ano kinakain, pero may araw na kumakain din ng bawal. Correct. At ngayon, ikaw ay tumutulong sa advokasya mo ng early detection and children with cancer. May son nga pala noon, before that, nung gumaling na ako, meron siyang, naging advocacy din niya yun. Nagpapaano siya, yung Spike for Hope, volleyball games. Nagpapagawa siya. Nag-iimbita siya ng mga volleyball players from different schools. Tapos, yung naiipon niyang na pondo, tinutulong niya sa mga batang may cancer. Nakakatuwa yun kasi maglalaro yung mga volleyball player. Tapos sasabihin niya, gusto niyo bang makita kung para kanino yung ginawa ninyo? Andun lahat yung mga cancer patients na bata. Pasok. Tapos meron silang, ang dream, yung tinatanong niya kasi, anong gusto mong magkaroon? Meron nagre-request ng bike, meron nagre-request ng eyeglasses na So, yung nalilikom yung pera, yun ang ipinambibili niya, tsaka nangihingi siya ng sponsor. So, naka-blindfold yung mga bata, ganun. Tapos, ipipila niya. Ilalagay niya sa harap ng batang-bata, yung hiningi nila. And then, bibilangan niya, sige, tanggalin niya na yung blindfold niyo. Makikita ng mga bata, hindi ba yung even in that way, nabibigyan niya ng happiness yung mga bata. Na-experience namin yun kasi kahit nung wala na siya, dinala namin sila sa Enchanted Kingdom, yung mga bata. And some of them, after a couple of years, there were some who also faded away. May mga nawala. Pero makita mo yung guys yung sa Enchanted, yung priceless yung expression ng mga batang, alam mong may cancer, alam mong may sakit ka. My love for my child, and yung relationship na yan, hindi na mabibreak yun.